independent sila. Kami ni Senator Ping, may differences kami niyan, but in fairness to him, bilib ako sa kanya dahil hindi siya kumukuha ng pork barrel Yun. mulat sa pool. At independent siya. Tingin ko kung nasaan sa tama. Ang problema lang naman kami dyan dun sa Dacer Corbino nang naging abogado ko ng isang witness laban sa kanya. Naintindihan naman niya kasi yung mga hearings na kasama si Senator Bato na iniimbestigahan namin yung communist influence sa mga eskwela. Opo. Nag-uugnayan naman kami ni Senator Lacson. Okay naman si Senator Ping. Independent yan, si Tito Soto. Maayos yan. Pero laging panalo yan. So kung tatanggalin mo si Ping at si Tito, first name talaga paring Ping. Si paring Tito, si paring Ping. Tatlo lang. Kung tutusin ang nanalo na talagang identified kay Pangulong Marcos. So siguro na-shock siya. So, paano kaya ang itsura niya na-shock siya? Tingnan natin. 1, 2, 3. Isa pa siya. Na-shock si Pangulong Marcos. 1, 2, 3. Artista talaga yan. Nung na-shock siya na talagang bugbog sarado yung kanyang mga bets sa Senado. Alam mo, tinatala niya yung mga bets niya di ba? Ang tawag doon, nilalag niya yung mga kandidato. Yung tawag doon, bet lag. Yung talaan yung mga bets senatorial bets nilalag niya, bet lag. Okay. Nung nalaman niya, kamote. Anong ginawa niya? Unang-una, nagpa-interview siya kay Kato Jing. He is now waving the olive branch. Ayoko ng kalaban. Ang kailangan ko ngayon, allies. Paano? Mukhang nag-rude awakening, nahimasmasan yata. Sabi, na-realize din ako sa June, next month. Last 3 years ko na. Anong iiwanan mong legacy? Teka, nagkakagulo-gulo ang Pilipinas. Dahil sa mga ginagawa ng mga tauhan ko na hindi ko kayang pigilan. Sabi niya, ayoko ng kalaban. Willing akong makipagbate sa mga Duterte. Nako, Mr. President, too little, too late. Pina-aresto nyo si Pangulong Duterte at tinransmit yung impeachment ng House na kontrolado ng pinsang buo ninyo. Ano bang pakikipagbate ang inaasahan nyo ngayon? Ngayon kinakabahan kayo dahil ngayon yung siguro na-realize. Ngayon, siguro na-realize nyo rin na yung mga binibigay sa inyong informasyon ng inyong ng miyembro ng inyong kabinete ay palpak. Pinagre-resign nyo ngayon. Sana sincere ito at hindi lamang isang bagay para may divert yung atensyon. Mga problema katulad niya, April pa lamang, napakalaking bahagi na ng budget. Ubus na 70-80% na yata ng budget, na-release na. Bakit? Ginamit sa AKP, ginamit sa AX, ginamit pang re-election sa House of Representatives. Wala nang kwarta, bago umuutang na. Umuutang ng 25 billion. Kinat ng House yung expenditure ng modernization. Ngayon, natataranta i-supplement yung budget ng militar. Dahil nagiging agresibo ang China. Anong mangyayari doon sa 2 warships na binili natin? 60 ang barko natin. Almost 800 ang China. 61 yun. Will it not make a difference? Alam nyo ba kung gaano karami ang ginagawa ng China? 10-20 ships a year yata ang ginagawa ng China. Grabe! Yung ginagawa ng China na dami ng ships sa isang taon, equivalent ng laki ng Italian Navy. Ng French Navy. Hindi ko alam. Basta, Navy ng isang European country. Ganun kabilis at may sariling gawa. May sariling shipyard na gumagawa ng warships ang China. Hindi katulad natin, bumibili tayo ng titingi
sila tumulto. Baga, too little, too late, at wala nang naniniwala eh. Yan ang problema ngayon. There is a huge credibility gap between the president and the people. Yun ang masakit. Oo, yun ang masakit. To the effect na, to the extent pala na baka pag sinabi ni Pangulong Marcos ngayong araw na to, ngayon ay Huwebes, baka chicken mo pa eh. Hindi ka pa maniwala eh. O ngayon, ibubunto niyo yung sisi sa mga gabinete. Pinag-resign niya. Nag-resign na, di ba? Ang dami na nag-resign. Alam niyo, Mr. President, ewan ko, hindi naman kayo makikinig, pero may malaki. May masabi lang ako. Hanggang 225 at may 4 na minuto. Wala. Alam niyo, unang-unang tanggapin yung resignation. Si DOJ Secretary Boying Remulla, hindi for anything else, with nothing personal, ngunit na-politicize po ang DOJ. Ang DOJ, pinagtatakpan yung warrantless arrest kay Duterte. Ang DOJ ang nagpa-warrantless arrest kay Cassandra Leong. Hindi namin ito, hindi sub judice ito. Kaso ni Cassie Leong, hindi ako pupunta sa merits ha. Pupunta lang ako. Cross-examine ko yung NBI agent na nag-aresto kay Cassie Leong. Inamin niya, inutusan silang mag-aresto. Walang pinakitang warrant, wala silang warrant nung inaresto si Cassie Leong. Hindi nila tinitover sa house. Bagamat ang nakalagay, wala pong warrant eh. Arrest order for contempt. Na nakalagay doon, kapag arestuhin mo, i-turn over mo sa house. Bago sasabihin nung FBI agent, hindi po namin malaman kung kanino to turn over eh. Ayun na. 5 araw mong dinetain sa NBI, hindi mo alam kung kanino to turn over. Ayun ang house, at laki. Kalahating oras lang from NBI headquarters, dalhin mo sa house. Dalhin mo sa Sergeant at Arms. Huwag mo sabihin walang Sergeant at Arms ang house ng 5 araw. Kalokohan yun. Wala. Ginawa nyo normal, ginawa ng DOJ na normal yung pag-warrantless arrest, pag-abuso ng search warrant, katulad ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at sa pamilya Tevez. O ginawa nyo normal yung paggamit ng prosecutorial powers ng DOJ para tuligsain ang inyong mga political enemies. Yun, kung gusto nyo maka-restore ang konting kredibilidad nyo, Mr. President, tanggapin nyo yung resignation Yeah, ni yeah. Secretary Boying Remulla. Wag si John Vic ha, maayos po yun. Opo. Sa tingin ko naman, more or Kapatid. less, oo. Kaya, Boying kilala ko ito, maayos ito eh. Hindi, napagod lang. Baka umakyat yung kapangyarihan sa Utak. Meron yung Secretary of Agriculture nyo, Kengkoy, pasensya na ha. Anak yan ng isa kong malapit na kaibigan. Yung tatay niyan, si Francis Chu Laurel ay aking kaibigan. Matagal, dekada. Pero sorry, partner Francis ha, dapat tanggapin na rin yan. Oo, marami po dyan dapat tanggapin, pero ito lang naisip ko. Ngayon, merong sinasabi si Chairman Garcia, hindi naman daw siya gabinete. Tama naman yun. Ang COMELEC ay Independent Constitutional Commission. So, wala siyang plano. Ay, hindi ko alam. Kaya lang, gusto kong balikan niya kasi wala na tayong oras. Ang pag-aralan natin, may listahan na dyan, ano, yung mga nag-resign.